23 patay sa bakbakan ng mga miyembro ng Moro National Liberation Front at Abu Sayyaf sa Patikul, Sulu. Iniinala may kinalaman ng bakbakan sa paglaya ng 2 Pilipinong TV crew na 8 buwang binihag ng ASG. Gayunman, hindi pa ito ganap na makumpirma sa gitna na rin ng umiiral na news blackout doon. Saksi si Steve Dailisa. Naka-stretcher pa si Ramelito Vela nang dumating sila ni Rolando Letrero sa Camp Navarro General Hospital sa Zamboanga City mula Patikul, Sulu. Nitong Sabado, inabandon na sila sa isang ditukoy na lugar sa Patikul ng mga dumukot na Abu Sayyaf. Sina Vela at Letrero ang mga TV crew at guide ng Jordanian journalist na si Bakir Atyani na balak manong makapanayam ang ilang Abu Sayyaf leader pero napaulat na nawala noong Hunyo ng nakarang taon. They were released last night. Then they rode a tricycle papunta sa Piersana, pero it was already almost midnight at wala nang biyahe papunta sa Zamboanga. So they checked in sa ANR Hotel. Then from there, he called Ramelito. Vela called his wife to inform her that he is already in that hotel. So subsequently, yung wife called up the PNP. Kaya nakuha sila doon sa hotel. Kanina dinala na ang dalawa sa Maynila at idiniretso sa tanggapan ng PNP Anti-Kidnapping Group sa Camp Crame. Masakit pa rin daw ang likuran at iba pang bahagi ng katawan ni Vela. Dulot umano ng mahabang paglalakad sa kanilang pagkakabihag. Balot sila ng takot habang ikinikwento ang kanilang karanasan sa kamay ng mga miyembro ng Abu Sayyaf. Hindi mo alam kung saan ka tatakbo, kung anong gagawin mo kasi pag pumutok ng malakas, halos malapit kami sa area eh. Pag yung hindi na masyadong maano yung putukan, linayo na kami. Ang hirap. Anytime mamamatay kasi nangyari. Ang pamilya ni Vela at Letrero walang pagsidla ng tuwa sa paglaya ng mga mahal sa buhay. So, iniisip ko lang na buhay sila. Ako'y nagpapasalamat at nakabalik ang anak ko ng buhay. Maraming salamat sa inyo. Magpapatuloy sa mga susunod na araw ang tactical debriefing and interrogation sa mga napalayang bihag. Pero sa paunang impormasyong binigay nila, aabot daw sa mahigit 400 ang mga nakasama nilang Abu Sayyaf. Iba-iba yung taong nagbabantay sa amin. Pag bawat lipat namin, kung baka nagbantay sa amin dito 20, paglipat namin 10, paglipat namin 15. Kung i-estimating ko sa dami nung nilipatan namin, aabot sa ganun. Ayon sa PNP, wala raw ransom na binayaran para sa kanilang paglaya. Bagamat may hiningi raw na $3 million para mapalaya ang Jordanian na si Atyani ayon sa pamilya nito. Na-monitor natin yun na si Atyani tumatawag pa rin doon sa pamilya niya sa Dubai. Kaya alam natin na buhay siya at alam natin na nandyan rin siya sa Sulu area. Sa ngayon, wala umanong impormasyon sina Vela at Letrero sa kinaroroonan ni Atyani. Nahuli raw nilang nakita noong nakaraang Hunyo, 5 araw matapos silang dukutin. Pero 10 oras lang kasunod ng paglaya ng dalawa, nagkabakbakan nitong umaga ng Linggo sa pagitan ng 300 miyembro ng Moro National Liberation Front at humigit kumulang 250 kasapi ng Abu Sayyaf sa Hatip Hadjan sa Wadjaan sa boundary ng Barangay Buhanginan at Kabuntakas sa bayan pa rin ng Patikul. Tumagal ng 3 oras ang bakbakan kahapon at muli umanong nagpatuloy kaninang umaga. Ayon sa AFP, 13 miyembro ng MNLF ang nasawi. 4 daw sa mga ito ayon sa 2nd Marine Brigade, pinugutan ng ulo. Sa panig naman ng Abu Sayyaf, 10 ang patay. Ayon sa chairman ng MNLF Islamic Command Council na si Habib Mujahab Hashim, posible raw may kinalaman ng bakbakan sa paglaya ng mga bihag. Sa palagay ko may kinalaman dyan eh. Kasi matagal na yung Abu Sayyaf nandyan. Bakit hindi kami kumilos kami sa MNLF? Ayon pa kay Hashim, nakabakbakan daw ng MNLF ang grupo ng mga Abu Sayyaf sub-leader na sina Sawadjaan at Palo. Ang panig naman ng nasangkot na MNLF, pinamumunuan daw ni Javier Malik. Javier Malik, the grupo ni Brother Noor, and the order came directly from Noor Miswari. I have talked to some senior leaders of the MNLF, some ulama. Sabi ko, bakit hindi kayo mamagitan? Sabi niya, we cannot do that without instruction from Noor Miswari. Kasi sabi nila, baka sabotahe ang gagawin namin. Nag-deploy na raw ng tropa ang AFP sa Patikul sa gitna na rin ng paglikas ng ilang sibilyan. Si Secretary Dinky Suliman is in fact in Mindanao right now, and we have identified evacuation centers already. So the civilians that have been were removed in those areas are now in evacuation centers. Ako si Steve Dailisa, ang inyong saksi.